Jonella Bianca de Aguilar. Ito po ang aking day 118 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagkatao. Handa ka na bang humarap kay Kristo? At ang topic natin ngayon ay final judgment. Sabi po ito yung concept na final judgment. The final judgment is the last and ultimate proclamation by Jesus Christ of the eternal destinies of all people. This judgment will occur after the millennium and the rebellion that arises at its end. It will be a day of great reckoning where each individual is held accountable for their deeds, either to eternal life or eternal separation from God. The final judgment is a sobering reminder of God's holiness and justice, but also of His mercy in suffering salvation through Jesus Christ. This truth calls believers to live with urgency and responsibility, knowing that our lives have eternal significance. At Bible verse mo timatagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Sapagkat tayong lahat ay kailangan humarap sa hukuman ni Kristo, upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. At ang teachings natin ay number 1, all people must appear before the judgment seat of Christ. Ito po, all people. Pag binanggit na all people, wala po dito ni isa sa atin, even mga pastor, bishop, ganun po. Uupo sila talaga sa judgment seat ng ating Panginoon. Wala siyang exception. Kailangan lahat ng nilalang dito sa mundo, lahat tayo kailangan maging ready dito sa darating na judgment seat ng ating Panginoon. Number 2 po, all people must give an account for everything they have done or on earth. Ito po, yung mga tao, di ba yung may mga nagagawa tayo sa mundo, dapat may accountability tayo. Dapat alam natin yung aware tayo sa ginagawa natin, kung masama ba ito o yung kakabuti natin. Dapat maging maano tayo sa gagawin natin. At lagi natin itong iniisip kung mapupurihan ba natin ang ating Panginoon nito o hindi. Dapat lagi nga that included siya sa lahat ng plano natin, sa lahat ng gagawin natin, dahil sa Kanya lang naman dapat ang papuri at pagsasamba na gagawin natin. And number 3 po, all people must choose now whether to live for God or for themselves. Ito po, kailangan habang maaga pa tayong mga tao mamili na kung ano ba talagang pamumuhay ang gusto natin, yung buhay na meron ng ating Panginoon or yung buhay na sa makamundo lang or yung tayo lang mismo yung nagpapagalaw sa sarili natin. Siyempre gusto natin na kasama natin ang ating Panginoon habang umaano yung panahon. Kailangan gusto natin kasama natin siya, diba? Gusto natin ipamuhay yung buhay na meron siya upang sa ganoon ay nasa right direction yung buhay natin. Applications naman po para tutubakay sa ating buhay, labor in the Lord daily as eternal investment. Ito po, investment na rin ito kung sa pang-araw-araw na yung ginagawa natin, sa pang-araw-araw na kinikilos natin, diba? Kaya nga sabi ko nung una na isipin natin kung bawat ginagawa natin, kung ginoglorify ba natin ang ating Panginoon. Kasi kung hindi, huwag na natin gawin. Number 2 po, love more and hate less as much as you can. Ito po, mas magmahal tayo kaysa sa mga hatred na nararamdaman natin. Mas more on magmahal tayo even though sa mga kaaway natin, diba? Diba nung namatay ang ating pagkamatay niya, diba yung mga pinapanood sa TV, yung puro the Bible, the about sa ginawa ng ating Panginoon. Laging nabanggit na mahalin mo yung hindi ka mahalin mo yung kaaway mo, mas mahalin mo yung kaaway mo, mas mahalin mo yung mga taong strangers, gano'n, kumbaga. Diba parang hirap, pero kailangan natin gawin dahil utos yun ng ating Panginoon, diba? Kasi nga diba kung gusto mo mamuhay ng naayon sa ating Panginoon, gawin mo yung bagay na maikakagawad ng ating Panginoon. Which is mas magmahal tayo
mas magmahal tayo kaysa mag-hate tayo ng mga ibang tao. Kasi waste of time lang yun yung parang pag-hate mo sa ibang tao. Mas maganda na nakapokus ka sa self-growth mo and sa nakapokus ka sa relasyon nyo ng ating Panginoon. Lastly po, live each day in preparation for the judgment. Ito po, laging itatakay sa ating isipan na parang pag nabubuhay tayo, pag araw-araw na nabubuhay tayo, parang isip natin na judgment din upang parang mas galingin natin lalo sa buhay na parang may motivation tayo na gumawa lalo ng mabuti kaysa labanan natin yung makamundo o yung flesh natin na hindi naayon sa ating Panginoon. Yun lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may natutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po.